Hi guys! For today's video, samahan nyo nga maging ninang ang babaeng to. Hoy! Alas 8 pa nga lang ng umaga, gising na ako kahit 11:30 pa ang binyag. Halata nga sa mukha ko na excited na ang lumapang ang dinosaur na to sa handaan mamaya. Hoy! Pagkatapos ko nga tumulala at ito'y lumabas na ako para bumili ng aking shampoo. Habang naglalakad nga ako nakita ko ang aking mother-in-law na nasa tindahan. Ang aga nga niya magpa-cash in dahil marunong siya mag-scatter. Huy, in-expose. Sinusuportahan ko nga siya dyan dahil kapag nananalo siya ay hindi niya ako kinakalimutang balatuhan. Huy, salamat. Pagkatapos niya nga magpa-cash in at ito bumili na ako ng aking shampoo. Cream silk nga pala yung binili ko. O diba, hindi shampoo. After ko nga makuha yung cream silk ko, umuwi na ako agad dahil nararamdaman kong gising na yung aking baby dinosaur. At pag uwi ko nga ito aking nadatnan, umiiyak na siya at nagmumuni-muni dyan. Malakas nga yung pakiramdam ni Raimi kapag umaalis ako, nagigising talaga siya agad. Sobrang makananay nga to si Raimi kaya hindi ko siya basta-basta maiwan. Kaya namang problema na naman ng babaeng ito kung paano siya makakaligo at gising na ang kanyang baby dinosaur. Buti na lang dumating ang aking mother-in-law para kuhain muna si Raimi para ako'y makaligo na. Pagkatapos kong maligo ay nilabas pala ni mama si Raimi. Kaya ayan, sinulit ko na ang pagkakataon para magpalitada ng muka. Hindi nga pala akong marunong mag-makeup, kaya kung ano na lang ang mailagay, ilalagay. Kahit pamuta yan, blend ka sa akin. Pasensya na nga kung matagal akong magpalitada at ito na nga ipinas-forward ko na para sa'yo. Sa sobrang tagal kong magpalitada ayan, nabutan na ako ng bata. Ay nako, paano tayo makatapos nito? Piste talaga. Nag-lipstick na nga lang ako at nagkilit, ayan. Salamat, tatapos din. Para naman akong sasayaw nito sa bakal, Oh, ayan na ang final touch. Wala pa yung toothbrush. After ko nga mag-makeup, ay ayan, pinaliguan ko na si Raimi. Kasi alas 9 na rin ng oras na yan. Sinaglit ko nga lang pala siyang paliguan kasi bawal pa siyang magbabad. After ko nga siyang paliguan, binihisan ko na siya at umalis agad kami. Kapag kasi nakabihis na siya ng pang-alis, ay dapat mo na siyang ilabas. Excited kasi siyang gumala na parang ikaw na kaya mauna be. Hala, hindi. Sa mga oras nga na yan ay nag-tricycle na kami papunta sa sakayan ng jeep. Mabuti nga ay walang traffic at mabilis kaming nakabiyahe. At dito nga ay nakasakay na kami ni Raimi ng jeep. Napansin ko nga na nagugutom na si Raimi. Wala pa kasi siyang almusal simula pagising namin. Kaya pag uwi namin sa bahay, pinagdede ko na siya agad. Dito nga pala muna kami dumiretso ni Raimi sa bahay para magsabay-sabay kami nila ating umalis. Sakto nga ay meron silang tirang Jollibee dito at ayan, nilafang na naman ang dinosaur na to. Nakalibre ka na naman ng almusal, babae ka. Grabe naman ang kain na parang hindi ka kumain ng 1 week. Huy! Habang kumakain nga ako ay naliligo na sila ate. After nilang maligo ay sumakay na nga kami sa tricycle at dumiretso na kami sa simbahan. 11:30 na kasi ng oras na to kaya nagmamadali na kami. Pagdating nga namin sa simbahan ay hindi naman kami late at dahil may misa pa. Anak nga pala nung kuya ko yung bibinyagan. Ginawa na naman ako ninang ng mga pamangkin ko. Oy, pagdating nga namin ay wala pa sila kuya. Habang naghihintay kaming matapos ang misa, ayan si Raimi, tulog pa rin. Sa part na nga na to ay dumating na sila kuya at ito nga pala yung bibinyagan. 1-year-old na nga pala tong si Mucha. Matagal-tagal na nga rin kaming hindi nakapagkita kaya na-miss ko tong batang to. Sobrang yakap. Uy, malambot ba yan? Habang buhat ko nga si Mutyay, ito naman si Raimi, nagseselos. Actually, hindi pa siya marunong magselos. Pero kapag nakikita niyang hindi ako ang may hawak sa kanya, ay sumasama siya sa akin at umiiyak. Natapos na nga ang misa kaya nakapasok na kami sa loob ng simbahan. Nagising na nga ang aking baby dinosaur at nasa mood na siyang ngumiti. Si Raimi nga pala ay nabinyagan na namin nung 7 months pa lang siya. Ngayon kasi 8 months old na siya. Ito nga pala yung mga anak ng mga kapatid ko. Proud nga ako sa kanila dahil may mga honor sila sa school na para bang nagmana siya akin. Huy! Nang matapos nga ang binyagan ay dumiretso kaagad kami sa bahay ng kuya ko. Kasama ko nga pala sa tricycle yung pinakamaganda kong ate. Hay, paying 50. Nagdalawang tricycle nga kami at nasa kabilang tricycle si Raimi kasama ng asawa ng kuya ko. Pagdating namin ay kumain agad kami dahil gutom na ang mga tirik sa tiyan ko. Hindi ko nga pala nabidyohan yung pagkain namin dahil nakalimutan ko, uy. Diyos ko. After nga namin makuha yung souvenir ay umuwi na rin kami. Yun lang. Salamat!